Isa nga po kayo no sa mga may akda ng research article na ang title po ay Current State Stroke Care in the Philippines. Pwede niyo po bang maibahagi sa amin kung ano po ang laman nitong inyong research article at ano po ang naging findings sa mga kasamahan niyo pong doktor tungkol po sa estado ng stroke care system dito po sa ating bansa? Yung stroke ay third leading cause of death dito sa ating bansa and number one cause of disability sa atin. No? So, sa mga Filipinos, mas mababa yung average age for stroke, 58-year-old. In contrast, sa ibang bansa, 65. Ay dulot ito ng mga uncontrolled hypertension sa atin na hindi nagtitake ng medicine. So, titingnan natin mataas yung cost ng hospitalization ng stroke. No? Halimbawa, kung nasa public centers ka pumunta, syempre no balance billing, pero congested masyado yung government centers natin. Mahirap pumasok no sa government hospitals. Ngunit ang government hospital may private ward naman. Pero kailangan magbayad ka halos 17,000 hanggang 95,000 depende sa severity ng stroke. May mild, moderate, severe. Kung severe naman, masigit pa ang babayaran dahil maaring ma-ICU, ma-surgery, no? Ngunit kung pumunta ka naman sa private, the moment you step in the emergency room, may bayad na kaagad. Per hour yung bayad ng emergency room, no? And then the CT scan cost about 10,000 in private. Kung kailangan pa ng MRI, it cost about 20,000. And pag binigyan pa ng gamot na clot buster, no? Para ma-open up yung baradong daluyan ng daanan na dugo sa utak, 30,000 yun. Imagine, isang oras ka pa lang sa emergency room, halos 50,000 na nagagastos mo kung nasa private hospital ka. Ngunit yung PhilHealth meron namang case rate for stroke tumaas naman. Before 28,000, ngayon ang ischemic stroke nagiging 76,000 na ang PhilHealth coverage. No? Samantalang yung hemorrhagic stroke, 38,000 dati, naging 80,000 na ngayon. Ngunit masyadong maliit pa rin, lalo na kung mild stroke, baka sapat na ito. No? Kung mild lang, ibig sabihin, bulol ka lang, konting manhid, pero naglalakad ka. Pero kung moderate to severe stroke, kinakailangan ng surgery o kaya ICU and prolonged hospitalization, kulang na kulang to. So, malaki yung out-of-pocket expense ng ating mga kababayan dahil maliit lang naman yung coverage ng PhilHealth. Lalo na wala silang madami sa atin walang private insurance coverage. Tsaka makikita mo may inequality of service deliveries, no? Kasi may devolutionize na yung healthcare natin. For example, sa Makati, mayaman na syudad. So pag na-stroke ka, pumunta ka sa ospital, libre. Libre ang gamot, even the physical therapy and yung maintenance medicine libre. Ngunit kung na-stroke ka, nasa Samar ka or far-flung area of Leyte, no? So, walang adequate facilities doon, di ba? Wala rin specialist to help you. Tsaka lahat ng gamot bibilhin mo talaga, wala namang physical therapist din doon. So malaking disability kung nagka-stroke ka doon sa area na yon. No? So malaking inequality of service deliveries. Madami rin inadequate facilities, no? Lalo na sa government centers natin. No? Maaring may CT scan, sira naman, or kulang yung nursing, no? Kagaya ng sinabi ko, so government centers, lahat pumupunta kasi libre, no? Kaya lang kulang naman yung manpower, kulang yung beds, no? So, hindi rin mabibigay yung sapat na healthcare, yung quality healthcare kasi congested masyado. And then, high cost of medications, no? So, sa Asia, ang Pilipinas, ang pinakamataas na cost ng medicine, halimbawa, yung sa cost ng high blood, yung 10 piso na gamot sa ibang bansa, ay 30 pesos or even 50 pesos sa atin. So masyadong mahal yung mga gamot sa atin. Kaya yung mga na-high blood, minsan hindi sila nakaka-comply with the maintenance medicine kasi hindi na sila makabili. Yung mga diabetic, minsan tinitipid nila every other day na lang. No? Kasi wala namang sapat na pera para pambili nito, walang libre. No? Although in other big cities like
I was saying Makati baka libre doon, no? So malaki yung out of pocket, lalo na kung na-stroke sila, breadwinner pa sila. So malaki yung devastation dito sa family na ito. So that kung na-stroke na nasa middle class or low income na families, minsan tinitingnan nila kung pwedeng magpahinga lang sila, sleep it off, no? Hindi muna pupunta sa ospital kasi iniisip nila yung cost of hospitalization. So that pagpunta nila, grabe na, mas malaki pa yung disability. So yun ang sitwasyon natin ngayon.